Industrial Revolution. Steam and R, session. R, redefinition. Ulit. Guys, memorize. Go. S, substitution. A, augmentation. M, modification. R, redefinition. So yan po ang ibig sabihin ng SAMR or summer. Now, makinig ng mabuti guys kasi sa lahat ng frameworks, ito po yung para sa akin ha, ito to if para sa inyo din, ito para sa akin. Ito guys, ang isa sa mga pinakamahirap na intindihin. Pero let's make it simple guys ha. Simplihan lang po natin ang buhay-buhay. So ulit guys, ano ang ibig sabihin ng summer or SAMR? Substitution, augmentation, modification, at redefinition. Yan yung una, ang meaning. Pangalawa, i-memorize ang proponent. Ang proponent natin ay si Dr. Ruben Puentedura. Sino ang proponent ng SAMR or summer? Dr. Ruben Puentedura. Sino? Dr. Ruben Puentedura. Kasi Dr. Ruben Padilla ninyo masumbagan kita mo. Dr. Ruben Puentedura. Ulit tayo. Sino ang proponent ng SAMR? Dr. Ruben Puentedura. Guys, lagyan naman ng doctor. Guys, respeto naman tayo sa kanya, no? Doctor po siya, guys. Wag po Ruben. Sa silingan na si Ruben Puentedura. Wag. Dapat may doctor. Dr. Ruben Puentedura. Ulit tayo. Ano ang ibig sabihin ng summer? Substitution, augmentation, modification, at redefinition. Sino ang proponent? Dr. Ruben Puentedura. Again, Dr. Ruben Puentedura. Now, ano yung clue dito? Di ba may main clue? Now, ang SAMR daw guys, for summer model, tinutulungan daw tayo mga teachers para makadesign tayo ng magandang learning activities. So, ang clue natin dito guys, learning activities. So, pag SAMR, ano ang clue? Learning activities. Pag TPAC, ano yung TPAC na clue? Integrate technology. So, ibig sabihin sa SAMR, guys, dito, learning activities incorporating technology. Pero ang pinaka-remember, learning activities. So, nakafocus tayo, guys, sa mga learning activities. Again, learning activities. Ulit tayo. Pag SAMR, ano ang ibig sabihin? Substitution, augmentation, modification, at redefinition. Sino ang proponent natin? Dr. Ruben Puentedura. Ano yung clue natin guys? Learning activities. Again, learning activities. Very good. Now, dito guys, SAMR, meron siyang 4 na stages. Yung substitution, augmentation, modification, at redefinition. Pero yung 4 na stages guys, nahati po yan sa 2 halves. Ang enhancement at ang transformation. Again, huwag ma-confuse. May 4 na stages. Ang 4 na stages, nahati sa 2. Ang enhancement at ang transformation. Under sa enhancement, guys, dyan po nabibilang yung first 2 stages. Ang substitution at augmentation. Again ha, under sa enhancement, dyan po pasok ang substitution at augmentation. Under naman sa transformation, dyan po pasok ang modification at redefinition. Ulit tayo. Ilang stages ang SAMR? 4. Substitution, augmentation, modification, at redefinition. Nahati po siya sa 2 halves. Ano yung 2? Enhancement and transformation. Ano yung 2? Under enhancement, substitution, at augmentation. Pero pag transformation, ano yung 2? Modification at redefinition. Very good. Isa-isayin natin guys ang 2 halves. We have enhancement and we have also guys ang tinatawag natin na transformation. Pag enhancement guys, paki-highlight ang clue. Replacement. Again, replacement. So ibig sabihin guys, dito sa enhancement, nire-replace lang natin ang ginamit natin na tools. Pero same task pa rin ang ating ginagawa. Again ha, may replacement sa tools
pero same task pa rin ang ginagawa. Again, replacement sa tools, pero same task pa rin ang ginagawa. Guys, pakisulat dyan, different tools. Ita-type ko ha, different tools. Different tools, same task. Again, nasa comment section po guys, different ang tools, but same ang task pa rin. Kahit magkaiba yung tools na guys, pero same task pa rin ang nabuo. That is enhancement. Different tools, same task. Sir, example daw sir. Example, sinabihan ka ng mama mo na magluto ka ng kanin. Sinabi niya, Aris, sinabi niya, Ivy May, magluto ka nga ng kanin gamit ang rice cooker. So, gamit ang rice cooker. So, ngayon guys, wala mang kuryente. Nag-brown out man. So, walang kuryente guys. So, napag-isipan mo na magluto na lang gamit ang kaldero, kalan, or kahoy. Ngayon, gamit ang rice cooker, nakakapagsaing ka pa rin ba ng kanin? Kanin pa rin ba ang produkto? Yes. Gamit ang kaldero or ang kalan or ang kahoy. Kanin pa rin ba ang nabubuo mo na task? Yes, same produkto. Different lang ang tools, pero same pa rin ang nagawa mo na product. Same pa rin ang task. Ang tawag dyan guys, enhancement. Different tools, but the same task pa rin. Magkaiba na from rice cooker, ang ginamit mo na ngayon guys is kaldero gamit ang kahoy or kalan. Pero same pa rin, kanin pa rin ang nabuo. Lain po kayo guys no, kung sa rice cooker, kanon ang mabuhat. O nya diri sa kaldero na ginamit mo, ang mabuo nimo kay bulalo. Ang lain po kayo siya, maragwa maingana. So kanin pa rin guys, so both pa rin, same task pa rin. Yun nga lang, different ang tools. Different tools, but same task, that is enhancement. Different tools, same task, enhancement. I hope na gets po natin yun guys. Pero, dito sa transformation guys, nagbago na talaga. Na-change na talaga guys ang task. Na iba na talaga ang task. So clue, change of task. Again, ang clue, change of task. So, ibig sabihin guys, different tools, ita-type ko ulit, different tools, change of task. Again, different tools, change of task. Again ha, different tools, change of task. Ibig sabihin, magkaiba ang tools na ginamit mo, pero naiba na rin ang task. Example, sinabihan si Early Laurel na kanyang mama, na Early, mag-grill ka muna ng pork. Mag-grilled ng pork. Ngayon, wala mang uling guys. So, ang ginawa na lang ni Early is, ano na lang siya, tinolang baboy? Or sinigang na baboy? Sinigang na baboy na lang siya. So guys, ngayon, different tools ba ang ginamit ni Early? Yes, different ang tools. Na-change ba ang task from grilled to sinigang? Yes, na-change din guys. Ang tawag dyan, transformation. Different ang tools na ginamit and na-change din ang task. From grilled, naging sinigang. That is transformation. May changes na. So again na, uulitin ko. Pag different tools, again, pag different tools, tapos same pa rin ang task, ano yan? Enhancement. Pag different ang tools, pero na-change na ang task, that is transformation. Again, transformation. Kung na-gets mo ba ang dalawa guys, ang enhancement and transformation? I-remember lang, both of them, different ang tools na ginamit. Yun nga lang, sa enhancement guys, same ang task pa rin. Sa transformation, na-change na talaga ang task. Again, na-change na talaga ang task. Sige, isa-isay natin para mas naintindihan pa guys. Again, pag enhancement, anong dalawang under sa kanya? Substitution at augmentation. Again, substitution at augmentation.
Remember, ano nga yung clue pag enhancement? Different tools, same task. Again, different tools, same task. Ano yung dalawa under sa kanya? Substitution at augmentation. Again, substitution at augmentation. Now, isa-isayin natin each stage, guys. Una, substitution. Pag substitution, guys, merong direct substitution na iba ang tools, pero dito, guys, wala pa pong functional change. Without functional change. Again ha, pag substitution, may direct substitution, pero without, without functional change. Example, guys. Di ba learning activities pa yung clue natin dito? Example sa learning activity. Pinasulat mo ang mga estudyante mo ng essay gamit ang pen. Again ha, pinasulat mo gamit ang pen. Pen ang gamit. Ngayon, napag-isipan ng estudyante mo na hindi siya gagamit ng pen kasi pangit ang kanyang handwriting. Parang kinakaanog manok. Mas comfortable siya na magsulat siya ng essay gamit ang kanyang computer or mag-type na lang siya sa Microsoft Word. Again, mag-type na lang siya sa Microsoft Word. Ngayon, una, di ba ang task is mag-write ng essay gamit ang pen. Pero ayaw niya, guys. Ang ginawa niya, gi-type niya ang kanyang essay gamit ang Microsoft Word. Nag-type siya gamit ang Microsoft Word. Ang tanong, kung gagawa siya ng essay gamit ang pen, ang produkto po ba ay essay pa rin? Yes or no? Yes. What if magta-type siya sa Microsoft Word? Tanong, essay pa rin ba ang mabubuo niya? Yes. Yes pa rin, guys. Ibig sabihin, walang nagbago. Essay pa rin ang kanyang na-produce na output. Yun nga lang, iba na tools ang kanyang ginamit. From pen to computer. Pero, same task pa rin ang nabuo. Essay pa rin ang nabuo. Walang pagbabago sa task without functional change sa task. Without functional change. That is substitution. Pen, essay pa rin. Microsoft, essay pa rin. Both, essay pa rin. Same task pa rin. Different tools lang ang ginamit. Substitution yan. Pero, pag meron ng functional change, guys, pag with functional change na, ang tawag na po dyan is augmentation. Again, ang tawag na po dyan is augmentation. Sir, anong ibig sabihin? Different tools ang ginamit, same task pa rin, pero with functional change or with technological advancement. Example, ito, writing essay to your paper. Nagsulat ka. If substitution lang, gi-type mo sa Microsoft Word. Same lang man, guys, essay pa rin. Pero dito sa augmentation, ang ginamit mo is ang Google Docs. Again ha, ang ginamit mo is Google Docs. Sir, di ba ang Google Docs, same lang man yan sa Microsoft Word. Same. Pero ang Google Docs, guys, di ba, online siya. Meron ditong technical improvement with functional improvement. Bakit man? Kasi sa Google Docs kasi, guys, pwedeng maka-comment, pwede kang maka-share ng link, pwede marami siya, pwede mong i-share, pwede kang makipag-collaborate. Ibig sabihin, guys, pwede na i-share mo yung link sa teacher mo, habang nagta-type ka, guys, makikita rin ng teacher mo habang gumagawa ka ng essay. Ibig sabihin, essay pa rin, guys, ang nabuo, pero meron na siyang technical improvement or meron siyang functional improvement. Kasi kanina, guys, Microsoft Word lang man, i-print mo, pasa. Pero dito, guys, pwede ka titingnan ng iyong teacher habang nagta-type ka, pwede siyang mag-comment, pwede siyang mag-add, pwede mong i-share ang link. Meron na pong technical improvement. Ang tawag dyan, guys, augmentation. Pero again, ang tanong, essay pa rin ba ang nabuo niya? Yes, essay pa rin, guys, kasi under pa rin siya sa enhancement. Different tools, same pa rin ang task. Yun nga lang, sa augmentation, guys, meron na mga technical improvement. Pwede na maka-comment si teacher sa mismong ginawa niya na essay. Pwede niya i-share ang link. Or even, guys, pwede na rin yan, pwede mag-comment si teacher dito. So, na functional improvement.
Ang tawag dyan guys is augmentation. Again, augmentation. Clue lang. Pag without functional change, substitution. Pag with functional change, that is augmentation. Again, augmentation. Kung nagets mo ba natin ang pagkakaiba ng dalawa guys? Yes or no? For example guys, ito yung Google Docs. So dito guys, mag-type ka hello. Tapos i-share mo yung link mo guys. I-share mo yung link mo sa teacher mo. Habang nag-type ka dito guys, pwede yan makita na yung teacher. Pwede din siyang mag-comment dito guys. Mag-comment siya, ilagay niyo yung comment dito sa gilid para malaman mo ano yung i-improve mo pa sa yung essay. Or pwede din siya magbigay ka agad ng score guys. Kasi nga pwede siya maka-write din. So that is augmentation. So again, ano yung dalawa? Under sa enhancement, we have substitution and augmentation. Again, substitution and augmentation. What if guys, dito meron siyang functional change. Merong functional change. S or A? Substitution S. A, augmentation. Merong functional change. A, augmentation. Pero without functional change, substitution. What if naman guys, from sulat, nag-type siya sa Microsoft Word. Giprint, essay pa rin. That is S, substitution. What if essay pa rin guys, pero yun nga lang, sa Google Docs siya para maka-comment ang teacher, para maka-share siya ng link. Ano yan? That is augmentation. Again, augmentation. I hope guys, na-gets natin ha? Again, under po yun sa enhancement, different tools, but the same task. Na-gets po ba people? Hoy, na-gets po ba guys? I hope pa, na-gets po natin yun guys. Okay, very good. Na-gets po natin. Sige. Napunta tayo sa next half natin guys, which is ang transformation. Ano nga yung clue natin guys sa transformation? Sorry. Ano nga yung clue natin sa transformation? We have different tools, change of task. Nag-iba ang tools, nag-iba na din po ang task. So dito may dalawa, ang modification at redefinition. Again, modification at redefinition. Now let's start guys with modification. Pag modification, again, given naman guys, diba? Na different ang tools ang gagamitin. Pero dito guys, ang modification na modify lang, na redesign ang task. Again, na redesign ang task. Diba kanina guys, ang task is writing an essay. Again, writing an essay. So kanina sa enhancement, nag-write ka ng essay pero gamit ang Microsoft Word. Nag-write ka ng essay gamit ang Google Docs. Pero again, nag-write ka pa rin ng essay. Same task pa rin. Dito guys, naging different na ang task. Na redesign or na modify na po ang task. Na ang task is to write an essay. Write ng essay. Pero dito sa modification, na redesign. Imbis mag-write ng essay guys, ang pinagawa, gipa-publish ang essay. From writing to publishing. Magkatulad ba ang task, writing at publishing? No. Iba na po ang task. Pero guys, na-modify lang ng kaunti. Na-change ang task, pero na-modify lang. Essay pa rin siya guys, pero hindi mo na i-write. Ipapublish mo na siya. Again na, essay pa rin, na-modify lang siya. Na-modify. Pero naging different ang task from writing to publishing. Pero, ang point is, hindi mo na i-write, ipapublish mo na sa WordPress. So dito guys, si teacher, hindi na lang siya ang audience. But the whole world guys na merong internet, pwede na po maging audience. So in other words guys, na-redesign na ang task. From writing to publishing. Pero na-modify lang siya. From writing to publishing. Na-redesign ang task. Ang tawag dyan, modification. Guys, alam niyo ba yung WordPress guys? Ito siya ba So website siya guys. Tapos maglagay ka dito ng mga blog mo, ng mga essay mo dyan. At pwede siya pag na-access siya ng lahat, i-share mo yung link. Pag i-click ang link guys, or i-click yung hyperlink, magli-lead siya dito. Ito na yung tinatawag natin na WordPress. So mababasa yan ng lahat ng tao as long as ma-access nila yung website na ginagamit mo. So that is WordPress, from writing to publishing na. Again, writing to publishing.
Different ang tools, na-change din ang task from writing to publishing. Pero, na-modify lang guys ang task. Hindi siya masyadong revamp, but na-modify lang, na-redesign lang. Pero, pag na-change talaga totally ang, ang task, ang tawag dyan is redefinition. Na iba na talaga ang task. If kanina na-modify lang, imbis na mag-write, mag-publish lang, essay pa rin, dito na iba na talaga. Naka-create na po tayo ng new task. Ang task na ito, it is previously not possible or inconceivable. Ibig sabihin, ang task na ito guys, hindi siya magagawa kung wala ang technology. So di ba ang task natin, mag-write tayo ng essay. Ngayon, if sa modification, i-redesign lang, i-publish, dito, wala ka nang i-write, wala ka nang ipapublish na essay, but ang gagawin mo is digital story na talaga. Again, digital story na talaga. Guys, di ba napakalayo na guys from writing to creating a digital story. So dito guys, mag-film ka na ng video. Oh, di ba? Mag-film ka na lang ng video. Oh, ganito ha, ang pattern. Tingnan guys. Sa substitution, mag-write kayo ng essay about climate change. Ang task si teacher, gamit ang pen. Pero sabi mo, ba't ka man ng agi, itatype mo sa Microsoft Word. Substitution. Pero sabi mo, Google Docs na lang para maka-comment si teacher. Augmentation. Ngayon, hindi mo na i-write, ipapublish mo na siya. Diretso. Publish. Modification. Pero ngayon kasi redefinition, wala ng essay. Ang gagawin mo na is mag-film ka na ng video. So nag-film ka na ng video. Kana. So pag nag-film ka na ng video guys, kana, digital story na, that is redefinition. Creation of new task. Inconceivable siya. Question, mabubuo ba ang digital story gamit lang ang papel? Maka-film ka ba ng video gamit ang papel? Di ba? Hindi man guys. So that is inconceivable. Gagamit talaga ng technology. So ang point lang guys, pag makabuo tayo ng bagong task, ang tawag dyan is redefinition. From creating, writing an essay to creating new na task, that is redefinition. Film na good siya guys, di na good siya basta-basta. So that is redefinition. Hoy, nagets mo ba natin people ang apat? Hoy, nagets mo ba natin? Sige daw. If nagets me, anong ibig sabihin ng SAMR? Substitution, augmentation, modification, and redefinition. Sige. Guys, saan dito, pag ang clue natin is, different ang tools na ginamit, pero same task pa rin. Or without functional change. Without functional change. That is S, substitution. What if different tools, pero guys, with functional change na siya? That is A, augmentation. What if from writing an essay, na-redesign ang task, naging publishing siya? Pero essay pa rin, i-publish lang. Modification. Very good. What if naman guys, from writing an essay, wala nang writing, diretso gawa ng film or digital story, na iba talaga. That is R, redefinition. Ano nga guys, paggagamit ka lang ng Google Docs, how about Microsoft Word? Substitution. Google Docs, augmentation. From writing to publishing sa WordPress, modification. From writing to creating digital story, redefinition. So yan po guys ang ating SAMR model. Sige, drill tayo guys. Ano nga ang ibig sabihin ng SAMR? Substitution, augmentation, modification, and redefinition. Guys, sino nga ang proponent dito? Si Dr. Ruben Fuentedura. At guys, ano nga yung clue natin dito? Learning activities. Again, learning activities. Guys, meron siyang 4 stages. Ano yung 4 stages? Substitution, augmentation, modification, at redefinition. Nahati daw siya sa dalawa. Ano yung dalawa? Enhancement and transformation. What if guys, different tools na change ang task? Ano yan?
Transformation. Different ang tools, pero same pa rin ang task. Enhancement. Ano yung dalawa under sa enhancement? Substitution at augmentation. Saan sa dalawa? Pag ang clue, with functional change from writing, gamit ang pen, type sa Microsoft Word. Substitution. Pero what if, without functional change, yun guys sa substitution. Pero pag with functional change, guys, from writing, sa pen, gamit ang pen, ang ginawa mo sa Google Docs para maka-comment, like technical improvement with augmentation. Very good. Ano naman ang dalawa under sa transformation? Modification at redefinition. Guys, saan sa dalawa pag na-redesign lang ang task? From writing, naging publishing lang ng essay. That is modification. What if naman guys, dito, from writing, na iba na talaga guys, na create na talaga ang new task. That is redefinition. Ano nga ibig sabihin ng SAMR? Summer, substitution, augmentation, modification, and redefinition. Sino ang proponent? Dr. Ruben Puente Dura. Ano yung clue natin? Learning activities. Very good. Sige. Guys, nagets mo ba natin people? Nagets mo ba guys? If nagets B, comment guys. If nagets, comment ng A. If nagets, comment ng A. Sige daw. Comment.